Kamakailan lamang inamin ng Malacanang na dinala sa ospital si BBM dahil daw sa hindi mainam na pakiramdam. Later on, lumabas si BBM at inamin niya na siya ay merong sakit na diverticulitis. Anong implikasyon ng karamdaman ito ng Pangulo sa pangkalahatang larawan ng politika sa Pilipinas? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan sa araw na ito. Sabi ni Attorney Guanzon, overdose daw ito. Sabi ng Malacanang, diverticulitis. Sabi ni Claire Castro, walang dapat ikabahala at the President is back doing his job. Ano nga ba ang totoo? Well, anuman ang tunay na karamdaman ng Pangulo, ang mahalaga nito ay ang kanilang pag-amin na siya ay na-ospital. Ang ganyang sinasabi, kung totoo ito na ang sakit niya ay diverticulitis, hindi po ito normal na karamdaman na parang sinasabi ni Claire Castro na dahil sobrang sipag ng presidente, ay nagkaroon siya nito. Ang stress po ay hindi nagiging sanhi ng diverticulitis. Ito ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng pamamaga o nagkakaroon ng mga bukol ang iyong bituka at nagiging mahirap sa iyo ang pagdumi. Ito po yung discomfort na sinasabi ni Claire Castro. Hindi po ito parang sipon o ubo na parang na-acquire mo lang kahapon at after 3 days ay wala na. This is a disease that is cumulative in its effect. Pangmatagalan po ito at ang tangi lamang pong nagiging solusyon dito ay isang operasyon. Marami pong mga factors kung bakit ito ay nagkakaroon ng isang tao. Hindi po kasama dyan ang stress. But well, generally, lahat naman po ng klase ng disease na meron tayo ay pwede mong i-relate sa stress over time. But hindi po stress ang direct result, ang direct na dahilan po nito. Ang diverticulitis po ay nakukuha dahil sa iyong genetics o di kaya ay sa iyong lifestyle, sa diet, sa mga drugs na iniinom mo or ini-intake mo. Kaya po kadalasan ng mga nagkakaroon ng sakit nito ay marami sa kanila ay mga atleta. Isa sa pinakasikat na atleta na nagkaroon nito ay si Brock Lesnar ng WWE at later on sumali sa UFC. Naging UFC champion po si Brock Lesnar, kaya lang napilitan siya na magretiro ng mas maaga sapagkat yung kanyang diverticulitis ay dumating do sa punto that it has threatened his life. Yes, this is a life-threatening disease kung hindi po maaagapan. At si Brock Lesnar po, patapos siya magretiro, inoperahan siya, pinutol ang ilang bahagi ng kanyang bituka at pagkatapos, after a few years, ay bumalik din naman siya. At pagkatapos nagretiro ulit dahil nga bumalik yung kondisyon niya doon sa kanyang diverticulitis. So itong sinasabi ni Claire Castro at saka ni BBM na parang okay lang siya, hindi na siya mamamatay. Well, kulang ang kanilang detalye. Because this disease na meron siya is not an ordinary disease. This is a life-threatening disease if not properly treated. Ano nga ba ang tamang kondisyon niya? Nagsasabi ba sila ng totoo sa taong bayan kung ano ang meron siya? Ang importante dito ay yung implikasyon nitong pag-amin nila na meron siyang sakit, which could be life-threatening. Well, ang effect po nito ay lalong hihina ang liderato ni BBM sa maraming kadahilanan. Una, dahil sa huling mga survey, kitang-kita na patuloy ang pagsadsad ng popularidad ng Pangulo. Ang kanyang approval rating, trust rating, at overall performance rating ay lahat ay bagsak. It's in the negative. Ibig sabihin, mas maraming mga Pilipino ang ayaw na sa kanya. The popular base of the president is already gone. Maraming Pilipino, kitang-kita nyo naman, even his public appearances. Halos ayaw siyang lapitan o hawakan ng mga taong nasa kanyang paligid. Dahil dito, yung kanyang political stock ay na dapat nagmumula lamang doon sa mga taong naniniwala sa kanya ay wala na. Is virtually gone and watered away. Ngayon, kung ako yung kandidato na i-endorso ni BBM, matatakot ako. Kasi baka ang pag-endorso ni BBM ay magiging kiss of death. Ito ang dahilan kung bakit ang administrasyon wala pa po silang mapisil na magiging successor niya. Sapagkat tila walang mga politiko ang nais na magmana ng legasiya na iiwan ni BBM. At kung sila ang i-endorse ni BBM, mas malamang matalo pa sila. Ganyan-ganyan nangyari dito sa mga senador.
ng administrasyon. Dahil sa mga endorsement ni BBM, ay lalo pang nagkatalo. At yung iba nga noon, nasa gitna ng kampanya, parang gusto na nga daw na wag nang palabasin si BBM sa kanilang mga kampanya. At tama naman po sila. Ikalawa na dahilan ng kanyang paghina ay itong kanyang physical na kondisyon. Kung ang kanyang mga kapanalig ngayon ay naniniwala na si BBM ay may malubhang karamdaman, which is life-threatening, they know that their position is also threatened. Kasi pag namatay si BBM, o mawala siya, o mapilit siya mag-resign dahil sa kanyang karamdaman, si Sara Duterte ang papalit. At ngayon, tinitimbang na nitong mga politiko kasi kung si Sara Duterte ay uupo at mawala si BBM within 2026, ay hindi pa nila na-i-impeach si Sara Duterte, they will all be in trouble. So right now, everyone is posturing kung paano sila tatalon sa partido nila Sara Duterte. Baka mapaaga magpahayag sila ng mga suporta dito sa administrasyon ni Sara kasi very uncertain ang future nila with BBM. Wala po itong pinag-iba in the animal kingdom, kagaya po sa mga leon, even sa mga chimpanzees, o sa gorilla, mga gorilla. Kapag ang alpha male, sa mga leon, yung the king, the lion king, the leader of the tribe, ay nagpakita na ng kanyang kahinaan, other lions begin to challenge yung leon na yun, and eventually they are ousted. So the alliances in the pride or in the group also changes yung dynamics na yan. At wala pong pinag-iba yan sa politika natin sa Pilipinas. Ang alliances po ngayon, with this uncertainty in the administration, it is now changing. It is moving. It is shifting. And another thing that we must consider here is history. Sabi ko sa inyo noon, tila parang inuulit ang kasaysayan. Alam nyo, nung bago bumaba si Ferdinand Marcos noong 1986, umuugong na noon ang balita na mayroon siyang karamdaman. At para patunayan na wala siyang sakit, ang ginawa noon ni Ferdinand Marcos, yung tatay ni Bongbong, ay naghubad siya in camera, pinakita yung kanyang katawan, nagfe-flex. Very weird ang itsura, hanapin nyo yan, makikita nyo yan sa YouTube. Nagfe-flex siya kahit matanda na siya. At tila ba nagsa-shadow boxing pa. This is all intended to prove na wala siyang sakit. But when he was ousted in 1986, nakita nila sa loob ng Malacanang mayroong sariling dialysis machine, si Ferdinand Marcos. At ang malino noon, itinago niya talaga yung kanyang karamdaman. And hindi po malayo ngayon na pati ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay tinatago din ng kanyang totoong karamdaman. History repeating itself. Parehong-pareho, 40 years apart. Today, when Marcos was ousted, he was 68 years old. Today, Bongbong is also 68, turning 68 years old. So, anong meron sa history natin? Inuulit nga ba ito? Ako, noon pa sinasabi ko na sa inyo, yung paghina ni Bongbong Marcos since 2025 that he has become a lame duck president after the senatorial election now continues. Naramdaman niya na yan. Pagkatapos ng senatorial election, nag-umpisa yung investigasyon sa flood control, nag-alisan niya ang mga kasamahan. Ang kanyang hanay hindi dumadami, kundi nababawasan. And things are not going well for this administration. Kanya po tayong lahat, patuloy tayong nagmamatsyag, patuloy tayong nagbabasa, patuloy tayong nag-aaral. Hindi na tayo maloloko ng administrasyon na ito. Nagbabantay tayo, nag-aaral sapagkat alam natin, mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.